not like manipulation talaga. Pero it's just, ang galing. Ay, Sobrang nakinig. natural. Nakinig. Naririnig ko to, sa lahat po ng mga lalaking nanonood, huwag kayong magpapadala sa mga girls. Oo. Huwag kayong sa mga nanonood po, Kung isang iwasan niyo kilong yung bigas, pepper, naging nagbebenta kayo. 1.25. Kung nagtitinda po kayo ng anything, iwasan niyo si Ate Pepper. And kung kurakot kayo na pulis, trapiko, iwasan niyo po si Jana. Hustisya sa mga flat. Patay tayo dyan, Wala akong wala akong kuya accentuate. Charis. Medyo mahirap din siya i-manage. Lalo kapag kunyari you're in a relationship, tapos mapagkamala ng jowa mo na, ba't lumalan dito, gano'n? So, yung mga gano'n. Para po sa mga viewers namin, pwede kayong magpadala. Ito Pwede yung po QR pwede code mag-donate po ng oyster sauce. Ng seasoning. Tsaka seasoning po. So, Law 24. Law 24 is about playing the perfect courtier. Ako na naman na magbabasa para makaisip kayo guys ng example. So, the courtier navigates complex social hierarchies by making themselves valuable without threatening those in power. The role requires exceptional emotional intelligence and self-discipline. So, first is about master adaptability. Read the social environment and adjust your approach accordingly. Become a social chameleon who thrives in any setting. Practice calculated restraint. Know when to speak, when to listen, and when to act. Your timing must be impeccable. Never appear too eager or ambitious. And become indispensable. Develop unique skills or knowledge that makes others depend on you. Create the value that powerful people cannot easily replace. The modern incarnations of this are senior advisors to CEOs, executive assistants to significant informal influence, and networkers who connect powerful people. The perfect courtier appears to serve while subtly shaping decisions through selective information sharing and well-timed suggestions. So ayan, since binasa ko guys, what traits make someone the perfect courtier in today's society or workplace? Is this ethical to use charm and subtle manipulation to gain influence? Sino ba yung tawag? Go Edge! What are the traits make someone a perfect courtier in today's society's workplace? Parang yung sinabi kanina, yung mataas yung mataas yung EQ. Kasi kailangan mong i-balance out yung mga bagay-bagay. Which is, para sa akin, personally, inaaral ko pa to yung mga ganitong stuff. Pero pag nakuha, kasi sa akin, Diba? Ayun, flower. Wait. Tapos, wait lang. Tapusin ko lang sagot ha. So, sa akin kasi kapag nakuha ko na yung parang mga social cues na dapat dito na parang yung for each setting, madaling mag-thrive for that setting. Pero ayun nga, for the perfect courtier, kailangan parang balance talaga yung mga, you need to balance the things na umiikot around you. Yun lamang po. Wait lang. I'ma help the kids here. Sige po. Thank you. Thank you, Edge. Magaan muna. Balik muna sa night job si Edge, guys. So, hatay na iba nating matatanungan. Jana, nandiyan ka ba? Paging Jana. Yan. Go, Jana. Jana, ako yung magtatanong. Listen. What trait makes someone a perfect courtier in today's society? Parang si Apothecary Diaries. Is it ethical to use charm and subtle manipulation to gain influence? Wait lang, Sab. Ano yan, Kuya Ernst?
Is it ethical to use charm and subtle manipulation to gain Gain influence? influence. I think I'm not the best person. But I do it. Sabi ko sa'yo, Jana, para sa'yo itong 24 eh. Parang, ano siya? Hala, ayoko mag-talk Ang na tanong ay, manipulative ka daw ba, Jana? ayoko mag-talk na marid kayo sa kasamaan, pero ayoko rin magsinungaling sa inyo. Pero kasi, I think it's not like manipulation talaga. Pero it's just Oh, ang galing. Ay, Sobrang nakinig. natural. Nakinig. a situation in your favor. Di ba, bigyan ko kayo example. Parang client escalation. Pag nag-escalate kasi tayo ng mga naglalagablab na damdamin ng client, ang naging focus natin is Dalawa. Tawag na kayo, Daddy. hindi tayo decide sa client or sa VA, pero ang focus natin ay solution. Tapos, tayo rin yung magpo-provide sa kanila ng solution. Bibigyan natin siya ng option 1, 2, 3. Pero dahil tayo yung magbibigay nun, we have the power or the capability to make the parang situation in our favor. Kasi tayo yung magbibigay. So, hindi alam ni, ang for sa client, ang na-feel niya is, ay, na-resolve yung issue ko. Ay, meron siyang na-present sa akin na work around dun sa concern ko. Pero sa side natin, nag-work kasi yung options na binigay natin, pabor sa atin. Regardless kung ano pick ko, A man, niya kung B kung C. So, hindi siya like manipulative in a way na parang you're being bad or being a villain. So, more of trying to make the situation go in your favor. Parang solutions-based eme lang siya. Pero hindi po yun manipulation, promise. Tanungin niyo si Jesus. Hindi naman. Parang hindi naman siya Ang tanong manipulation. kasi, actually. di iba yung sinagot mo, pero tama ka naman doon. Pwede Ang na, tama tanong naman ay, yun. is it ethical to use charm and subtle manipulation to gain influence? Again, okay lang. Mali yata. Siguro, wag yun lang isama to sa edit. Ano nga naman yung sagot mo, Be? I mean, tama yung sagot mo, pero tama naman yung sinabi mo. Pero ang hindi mo sinagot yung about using charm. Okay. Pero yun nga, kasi ginagamit ko yung charm ko sa mga kuya sa daan. Sa mga officer. Hindi na titikitan. Sabi nga, pwede ko ba mag-U-turn dito? Ganon. Ang sikip. Ang sikip mo daw, Be. Ganon. Soft-spoken. O, diba? Charm yun lang. Pero, hindi naman siguro kasamaan yun, mga mimaki. Wala Actually, kami it's not. sinabi, Wala Be. kami Bakit sinabi defensive naman ka? Bakit defensive ka? Wala kami sinabi. Wala kang sinabi. Hindi ko pa nga na-explain yung law 24, pina-example lang kita eh. Hindi, parang nakasalit ako. Ini-invalid feelings ko. Allergic sa manipulation. Tagal ko nagkuda na tapos na hinihiwa ni Ate Pepper. Ayan. May mag-share ba? Si Ate Pepper dyan. Ate Pepper, ano comment mo kay Jana? Kasi hindi ako masama. Hindi ako masama. Hindi. Kasi ganun din ako. Nawa na kayo kay Edge. Ang dani na ay hindi. Kasi parang, kunyari, simple lang. Let's say, buy phones. Yun yung phone. Kunyari, kasi may mga moments na, Tinikitan kayo. minsan nga yung jowa ko, sabi niya, ba't ko daw ginagawa yun? Sabi, kunyari, may bibilin ka, or meron kang gustong, may gusto kang bagay, gusto mong bilhin, tapos ang tindero ay lalaki, ganyan. Siyempre, mag-smile ka maganda, so you use your charm. Tapos makakakuha ka ng discount, yung mga ganun. Extra na Grabe. Mga na forces ng patatas, kapanaan. isang perasong manok. Maririnig ko to, sa lahat po ng mga lalaking nanonood, huwag kayong magpapadala sa mga girls. Oo. Huwag kayong Sa mga nanonood po, Kung isang iwasan niyo si kilong Ate bigas, Pepper, naging nagbebenta kayo. 1.25. Kung nagtitinda po kayo ng anything, iwasan niyo si Ate Pepper. And kung kurakot kayo na pulis, trapiko, iwasan niyo po si Jana.
Yun po. Magandang Actually, kay Jana ko nakuha yung plant what you have. So, accentuate. Accentuate. Siyempre, pag nakaupo ka sa sasakyan, tapos may manong, di ba? Tapos accentuate ka. Oh, what ng baby, gano'n. Ganun ka. Oh, di, Naka-t-shirt pa yan, ha? Tapos Jana. Okay, ganun ka. Ganun ka mag-drive, oh. Charm pa ba yun? Charm pa yun din. Pero may may halong parang nanigos lang yung Oh, Pero tama kasi si Jana sa sinabi niya about Law 24. So, Law 24 kasi nga is about social mastery. It's influencing from within the system. So, ayan na, Jana. Binalidate namin yung sinabi mo. Thank you. I feel validated. Thank you so much. So, it's about power through emotional intelligence, which is yun nga, yung sinasabi nila Jana, both sa work setup, tsaka sa personal setup ni Jana, so kung ano mang ginagawa niya in life. So, it talks about, high-ranking advisors, pag dun sa old times, sa mga, royal courts, or in today's setup, yung mga EAs, na kaya nga tayo dun, in the VC setup, yung mga modern EAs na kahit yung mga task natin, nai-influence natin yung mga dapat gawin ng mga clients natin. Kasi sa atin din, tayo rin naman gumagawa ng legwork. Tayo yung nasa ground, kung ano nakikita natin, kung ano nangyayari everyday. So yun kasi yung Law 24. It's tawag ito, you align by playing the unspoken rule while also positioning yourself strategically. So yun siya. So I think si Elaine may share. Wala, kasi hustisya sa mga flat. Patay tayo, Jana. Wala akong wala kuya accentuate. Charis. Ano ba? Parang kasi boses ko pa lang, girl, hindi na siya charming. So, parang di ba fight or flight? Yung mga guys, fight. Charing. Wala ako ma-share. Ano ba? Charm? Wala talaga. Maliban sa asawa ko siguro. Ay, Charing. sa mga clients nyo. Sa clients. Ano ba? Oo. Sa dami ng ginagawa nyo. Daming recommendations dyan na nakikita ko. Ano ba? Siguro charm in a way na na lang siguro. Na in terms of sa graphic design na lang siguro. Sa skills. Gano'n na lang siguro. Like, ayun nga, nung pinakita ko na I can do graphic design pala. Tapos, ayun, para ako na lang lagi yung, para ako yung naging standard. Kasi yung napansin ko doon sa previous company ko, parang, mabilis kasi ako mag-work sa graphics, ganyan. Tapos, yung mga next na, sumunod sa akin, yung pumalit sa akin, para expectation tuloy doon sa tao na, na kailangan ganun din kabilis mag-work. Tapos, yung quality ng graphics is, ganun din sa akin. So, kunwari, kapag may task doon sa bago, like, nadi-disappoint yung client kasi bakit hindi ganun yung quality. Sinet mo na kasi yung standard. Parang ganun, yun lang. Siguro. Ikaw na ang mismong dyan, standard nila, parang yun. So yun nga, actually yun, nag-gain mo yung influence nila in a way. Kasi parang ikaw na yung sinusundan eh. Parang kung ano man gawin mo, yun yung susundin nila. Or kung ano yung sinadjust mo before. So yun kasi yung playing the perfect court here. Hindi pa ba pwedeng tawagin dito? Wala tayong malaking ruleta, guys eh. Si CJ. Paging. Sorry. So, dito sa example nito, parang ang naiisip ko lang yung parang pag may clients, minsan you also, yung sinabi kanina ni Earl na you also feed the ego, so you compliment yung client, yung ganyan, para you get their buy-in din. Yung mga ganong example na you use your charm to really gain influence, para mas pakikinggan ka nila along the way. So, yun. Tama naman yun, guys. That's one of the examples.
So actually, since 24 na tayo, that is what Law 22 to 24 is about. So it's the art of strategic maneuvering or influence, parang sinabi ko. 22 talks about yielding with purpose, not with defeat. Use this time to observe, I don't say opponents, but observe others, build resources, and identify weakness while appearing non-threatening. For 23, once you've identified the critical leverage point, apply all your resources to that single objective without overwhelming focus and intensity. While 24 talks about navigating the result power structure with grace, making yourself essential to those in authority through adaptability and careful positioning. So all of these laws work together as a system of strategic yielding, which creates space to focus your energy, while social intelligence ensures you rise without triggering resistance. So out of all the three, all the three laws, which law do you resonate the most and which do you find the hardest to apply? Si Chin, tagal natin hindi narinig voice mo. What do you think sa tatlong laws pinaka nagre-resonate? Yung sa influence, yung 22 to 22 ata yun. Ayun. Tingin mo, bakit yung nag-aano sa'yo? Yung Law 23, yung pinaka nagre-resonate sa'yo? And what you think is yung hardest sa tatlo din na yan? Yung 24. Yung Mm. 23 kasi kailangan mo talaga siyang mag-set ng kumbaga kailangan mong magkaroon ng kung sino man yung pipiliin mo as parang ilulook up mo po. Okay. Sige. Tama naman. Nakasasagot ako. Go, Ate Pep. Ayan. Sa kanya yung nag-resonate sa akin yun nga, yung use your charm, ganyan. Madaling gumalaw ang babae. Nagagamit yung charm, ganyan. Pero at the same time, din siya, medyo mahirap din siya i-manage. Lalo kapag kunyari you're in a relationship, tapos mapagkamala ng jowa mo na, ba't lumalan dito, gano'n? So, yung mga gano'n. Tapos, yung mahirap for me, na I think still work in progress, is yung spreading myself too thin. Gano'n. Lalo na if I feel na, kaya naman, bakit hindi? So, let's do it. Ganon. Tapos, parang meron ako laging thinking na, hindi man thinking, siguro deeply rooted dun sa feeling na, shit, ang konti na lang nung hours ko in this earth, I wanna do a lot of things. So, kailangan pigilan yung sarili na, chill ka lang. Na mabaliw. Oo. Parang same kami ni Ate Pepper. Ganun din ako 24 yung pinakamadali sa akin. Tapos 23 yung Yung seasoning na, wala tayong seasoning. yung pinakamahirap. Sorry, wala kaming seasoning. May oyster sauce. Wala silang seasoning daw. Wala lang oyster sauce. Pakalagay sa yan. Ayun. Para po sa mga viewers namin, pwede kayong magpadala. Ito po Pwede yung po QR pwede code mag-donate po ng oyster sauce. Ng seasoning. Tsaka seasoning po. Ayun. So sa akin kasi, parang hindi ako huli. Ayan. Yung 24 din sa akin. Kasi madali siya, guys. Pag, yung social EQ mo, or yung emotional EQ mo, kasi mapapansin mo kung sino yung yung mas iingatan mong kausapin. Kaya madali sa akin mag-play the perfect card here. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao same yung EQ and IQ level. So syempre, yung mga iba, gusto nila finifeed ego nila. Yung mga iba naman, masyadong ayaw nilang nalalamangan sila. So syempre, in the background ka lang, quiet ka lang. Yes. Compared dun nga sa 23 na ayan, kaya naman na na hindi mo gawin sabay-sabay, pero syempre pinipilit mo kasi ayaw mong mapagsabihan ka wala kang ginagawa. Kahit alam mo naman sarili meron. Sorry, Ja. Guys, kulang ba kailangan pa namin ng weekend run po. Elaine, baka gusto mag-weekend run 5 hours. Ayan. Sino kaya? So si Elaine na lang, sinatawag ko siya. Okay, ano ba sa akin?
Yung pinaka nag-resonate sa akin yung Law 23, concentrate your forces. At ako kasi yung tao na marami akong gusto ring ma-achieve sa buhay. Lalo sa hobbies, kunyari pag gusto ko tawag nito, yung sa clay, ganyan-ganyan. Tapos gusto ko rin magtahi-tahi, ganyan. Tapos ang dami kong plano sa buhay na scattered yung energy ko. Gusto ko mag-paint, gusto ko lahat na yata ng mga artsy stuff, ganun. Gusto kong i-try, ganyan. Parang para akong may bucket list. Pero parang iba-iba yung hindi naman, although lahat naman sila arts, pero hindi ako nag-focus doon sa isa. Tapos ang pangit pa sa akin, pag may gusto ko magaling ako agad. May ganun ako. I feel you. Ako I sa feel you. Pero bilis ha. Tapos pag kunyari, trinay ko yung isang hobby, kunyari, sabihin natin gusto ko mag-golf. Tapos hindi ko siya na-gets agad, mapu-frustrate ako. May ganun akong sakit. So, yun lang, yung na-realize ko na, doon ginagawa ko naman na ngayon, I'm trying, na mag-focus lang sa isa. Like, kunyari, sa graphic design muna ako. Tapos, kapag medyo gamay ko na siya, saka ako mag-move dun sa iba. Ganon. Ayun, medyo na-control ko na siya. Ayun. And then, yung pinakamahirap yung last sa akin, yung Law 24. Yung sa charm and everything. Tapos hindi kasi ako hindi ako magaling ng ego ng iba. Kasi pag may nakikita ko mali, talagang pino-point out ko ganon. Kaya minsan people hate me for that. Kasi masyado akong straightforward. Wala man lang walang quote, tatawag nito, parang Disclaimer. walang disclaimer, walang sugar coating, ganun. Pero sometimes iniisip ko muna kung ano yung best word na sabihin naman. Oo. Pero ayun, mahirap pa din kasi siya. Minsan. So yun lang, yun yung sa akin. Thank you so much, Elaine. Sino tatawagin natin? Ako na lang. Last na ba? Last na ba to? Or meron pa tayo after? Parang palas na to, ata. Na ako, closing, gano'n. Oo, pwede. Anyway, sa akin, ang pinakamadali ay 24. Kasi makakeme ako sa mga tao. Kaya, although wala naman never pa ako nagkaroon ng hater sa work dahil sip-sip. Pero lagi siguro dahil nag-advocate din ako dun sa coworkers ko. Yun yung how I charm both my boss and yung coworkers ko. So, ang ginagawa ko ay pinagtatanggol ko rin sila sa management. Ganun. So, para ma-feel nila na mayroon silang kakampi sa akin. Pero, it's my way to advocate for myself din. Kung nagigets niyo yun. Tapos, magaling ako mambudol ng mga people na, kunyari, minsan may mga libre akong check-up sa doktor, ganun. O kaya, nung college, kami yung priority pag mga pila ng mga, ang tawag dito? Yung pipila sa, kunyari sa mga event, yung magpapapirma kayo sa mga prof, gano'n. So, kaklose ko kasi yung mga prof ko, both girls and bading na mga prof, ayan. Pati yung mga lalaki kong prof, actually, yung iba kainuman ko, gano'n. So, ayun, ko, friendly. Friendly. Siguro yun yung ko. And I gain people's favor by being friends with them. Parang gano'n. So, lahat din ng work opportunities ko is galing sa friendships. So, pati business opportunities, gano'n. So, yun yung pinakamadali sa akin, Law 24. Tatawagin natin yung Law 24 na the power of friendship. Yun. Gusto pa mag-share, guys? Nag-work sa akin. Ang pinaka-weakness ko ay, C23. Yung concentrate your forces. Same kami ni Ate Pepper na I'm always spread thin because I want to do a lot of things. Ayun. Yun. Diba? Gusto pa ba mag-share, guys? So, actually, itong naman to, kahit pag-share na lang after. So, these are just real-world applications on both professional and personal about the laws. Hindi ko siya babasahin kasi most likely if may access naman kayo, mababasa nyo na to.
but it's more it's talking about nangyayari ngayon sa work and your personal life na applicable to these laws. So just to close, so yun nga, the law 22 to 23 is a subtle power of indirect influence. So power is not only when you control directly, it's also when you influence indirectly, according nga kay Robert Greene. So power isn't always loud. It's strategic, it's patient, and often silent. So the laws remind us to master both the inner and outer game of influence. So, ayan. So, applying these laws, remember that truth mastery comes from dominating others, but creating circumstances where others naturally move into your preferred direction. The most profound influence often leaves no fingerprints, as people believe they've arrived at conclusions independently, unaware of how carefully the path was shaped. So, yun lang, guys. So, thank you so much for attending the session today. Next week!